Amen. Pagpalain na mensahe ng mga awitin sa ating mga puso, tayo po'y dumako sa pagpapahayag ng mensahe ng Panginoong Diyos at pakikinig ng kanyang mga banal na salita. Tawagin po natin ang ating kapatid na minamahal, Brother Rogie Blasco. Sa pong mapagpala at mabiyayang umaga sa lahat, mga kapatid, tayo po ay magsitayo at buksan po natin ang ating mga Bible sa Zechariah chapter 10. Zechariah chapter 10 sa verse 8. Ito ang ating teksto ngayong umaga. Kung inyo na pong nakita, Zechariah chapter 10 verse 8. Ito po ang sabi sa English King James Version. I will hiss for them and gather them, for I have redeemed them, and they shall increase as they have increased. Sa Tagalog, aking susutsutan sila at sila ay pipisanin, sapagkat aking tinubos sila. Ang pamagat po ng ating mahalagang pag-aaral ngayong umaga ay Effectual Calling o yung Irresistible Grace ng ating doktrina, part 1. Bago po tayo magsimula, tayo po ay sumaglit na manalangin. Aming Diyos na banal, kataas-taasan sa lahat, makapangyarihan sa lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba, karangalan ay tanging sa iyo lamang at para sa iyo lamang, aming Diyos. Aming Ama na nasa langit, marami pong salamat muli sa inyong ginawa sa amin. Sa umagang ito, binigyan niyo po kami ng desire at pagkakataon upang makapunta sa dakong ito, upang kayo aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Palagi niyo po kaming paalalahanan, aming Diyos, kung gaano kami kapalad na kami ay napabilang dito sa tunay na iglesia, dito sa San Pablo City, aming Diyos. Maraming salamat sa inyong kabutihan sa amin. Aming Diyos, sa amin pong inaalala ang isang linggong nagdaan sa aming mga buhay. Maraming salamat sa pagpo-provide ng aming mga pangangailangan, spiritual, at din po ang physical needs namin, aming Diyos. Maraming salamat sa pag-iingat sa amin, sa pagpo-preserve po, at kami ay nakagising pa ngayong umaga na mayroong kalakasan, nakabangon kami na mayroong panibagong pag-asa, aming Diyos. Maraming pong salamat, aming Diyos, sa inyong binigay sa aming biyaya na kami ay nakaabot pa sa panibagong taong ito at kami ay mayroong kalakasan. Salamat po sa inyong pag-iingat sa nakaraang taon sa pag-preserve sa amin, aming Diyos. Amin din pong inaalala, aming Diyos, ang aming mga kasalanan na nagawa. Ito po ay aming pinagsisisihan at hinihingi po namin ang kapatawaran, aming Diyos. Tulungan niyo po kami palagi na mapagtagumpayan ang aming mga laman at iiwas niyo po kami sa kaaway, aming Diyos, sa kanyang mga tukso, aming Diyos. Niyo po kaming tulungan dahil hindi po namin ito kakayanin sa aming mga sarili lamang. At gayon din po ngayong taong ito, kayo po ang manguna sa amin. Turuan niyo po kami kung paano sumunod sa inyo, aming Diyos. Aming Diyos, sa amin din pong inaalala ang aming pastor at ang kanyang may bahay, Sister Tess, si Pastor Norman po, na ngayon ay nandoon sa Molino. Ingatan niyo po sila, Panginoon, at gabayan. At nawa ay makabalik dito sa dakong ito ng ligtas at mapayapa, aming Diyos. At amin silang makapiling mamayang hapon sa aming panghapong pananambahan. Aming Diyos, ngayon po ay ang inyong pong nawang mensahe ay maging pagpapala sa bawat isa ngayong umaga. Magpalakas ito sa mga kapatiran at magbukas sa mga puso at kaisipan ng wala pa sa aming Panginoong Hesukristo. Aming Diyos, ito po aming dalangin sa banal na pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus at tagapagligtas. Amen. Nakakaupo na po ang lahat. Kaya po, ang atin pong
topic ngayon ay yung pagpapatuloy po ng ating mahalagang pag-aaral sa Doctrines of Grace. Yun po ay yung ating sinisiris simula pa nung nakaraang taon, parang tagal na, nung 2023. At ngayon po ay tayo ay nandito na sa ika-4 na doktrina dun sa Doctrines of Grace, yung irresistible grace or effectual calling. So sa pagkakataon pong ito ay gusto ko po munang ating balikan at alalahanin yun pong mga nakaraang doctrines natin. Isang mabilis lang po na pag-recall sa ating mga recent doctrines na pinag-aralan noon. Para rin po ito tayo ay ma-refresh at para makita din natin yung continuation o yung harmony dun sa mga doktrina natin. So, una po nating babalikan ay yung man's total depravity. Sunod po dun ay yung election and particular redemption. Yan. Para po magbibigay tayo ng counting introduction dyan sa ating main topic. Baga more on pag-alaala. Para po mai-connect natin ng mabuti yung susunod na doctrine natin. Para makita nyo na tatayo yan ng magkakasama. Kumbaga hindi pwedeng yung isang doktrina lang ang papaniwalaan mo tapos yung iba ay hindi na. So, imposible yon. So, ito po, ang ating pong unang aalalahanin ay yung man's total depravity. So, ang tao ay spiritually dead, sabi ng Biblia. Merong sinful nature. So again, kumbaga para po sa inyong inyong encouragement po. Kumbaga ito po ay paulit-ulit na nating naririnig Siguro naman po. Pero sana po ay huwag tayong magsawa. Again, maging kagalakan po natin ito. Kasi ito po ay isa sa mga yung gladness ng mga blessed na tao, ng mga tunay na anak ng Diyos. So kahit paulit-ulit nating naririnig, o kahit mas magaling yung iba nating naririnig na preacher, ako po ay naniniwala na pag narinig natin ang mga mensaheng ito, ay tayo ay mabe-bless, meron tayong pagpapalang makukuha. Tulad ni Paul, sabi ni Paul ay hindi siya eloquent magsalita, hindi siya magaling mag-preach. Pero nakita natin, madami ang na-convert. Kasi nga, doon napapasok yung effectual calling, Kung ikaw talaga isang tupa, pag narinig mo yung gospel, kahit sino pang nagpipreach niyan, basta tunay na mangangaral ng Panginoon, mahina man o malakas ang boses niyan, ay magkakaroon ng effect sa iyo, ang ebanghelyo. So again, yan po ang ating pinaka-disclaimer. Yan po. So, man's total depravity. So, ang tao ay spiritually dead. Merong sinful nature. So, ibig sabihin nun, walang ability to save himself. Dahil nga ang buong pagkatao ay nahawaan ng pagkabulok dahil sa kasalanan. So, paulit-ulit na natin itong naririnig. Kasi ito din naman ang katotohanan. Pag may narinig tayong bago, hindi na yun truth. Walang bago sa mga doktrina. Yan ay ipinapasa lamang. Paulit-ulit para hindi makalimutan. So yan. Nahawaan ng pagkabulok ng kasalanan. Yung kanyang intellect, will, and emotion, tiningnan natin yun noon. Yung heart, yung will ng tao. Tsaka kanyang mind. Talagang bagsak nahawaan ng kasalanan. Kaya walang carnal o natural man ang makakaunawa ng mga bagay patungkol sa Diyos na kailangang pala niyang maligtas, na siya pala talaga ay makasalanan. Talagang walang ordinaryong tao ang makaka-realize niyan. So, sabi nga doon sa 1 Corinthians chapter 2, sa verse 14, kung ating babasahin mga kapatid, 1 Corinthians chapter 2 sa verse 14, "But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness
unto him. Neither can he know, can he know them because they are spiritually discerned. Sabi sa Tagalog, ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya, at hindi niya nauunawa sapagkat ang mga iyon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Kaya nga ang kailangan ng isang tao ay maipanganak muli o ma-born again. Sabi nga, sinabi yan ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya sinabi din ng ating Panginoong Hesus dun sa John chapter 6 sa verse 44 bilang patunay na talagang tao walang ability na lumapit sa Kanya. Sabi ng Panginoon sa John chapter 6 sa verse 44, walang taong makalalapit sa akin maliban ng ang Ama na nagsugo sa akin, ang sa Kanya ay magdala sa akin, at siya aking ibabangon sa huling araw. So sa English, ang sabi ng Panginoong Hesus, no man can come to me. So, talagang totally depraved ang tao. Hindi natin yan mapapabulaanan. Yan ang katuruan ng Biblia, katuruan ng mga apostol, katuruan ng Panginoong Hesus. So walang kakayahan ng tao, sabi ng Panginoon. At sinabi din ng Panginoong Hesus na hindi lang walang kakayahan ang tao. Ayaw din ng tao talaga na lumapit sa Kanya. Saan natin yung mababasa? Doon yan sa John chapter 5 sa verse 40. Sabi dito ay, and ye will not come to me that ye might have life. So talagang ayaw ng tao. Hindi lang sa walang kakayahan, ayaw din talaga. Sasabihin natin, gusto natin. Siyempre dahil tayo ay kinilos ng banal na Espiritu. Pero yung natural man talaga, nasa kanyang natural state, totally depraved yan. Hindi yan lalapit talaga sa Panginoon. Kasabi nga, kamangmangan yun para sa Kanya, yung ating mga ginagawa dito. Foolishness yan sa mga taong makasanlibutan. Yan. So bakit ayaw lumapit? Kasi nga sabi ng Bible, doon sa binasa natin sa 1 Corinthians, but the natural man receive not the things of the Spirit of God. So yan. Talking about man's will, yung tinalakay din natin doon, yung kalagayan ng mind at heart ng tao. Na tackle din natin yan doon sa man's total depravity. So ito pang sabi ng tao patungkol sa pagiging karnal ng isang taong nasa flesh. Patungkol naman sa mind. Kanina yung will. Sabi ng Panginoon ay, ye will not come to me. So yung will lang man, ayaw lumapit. So ang ang mind naman ng tao, meron siyang carnal mind. So saan natin mababasa yon? Sa Romans chapter 8, sa verses 7 and 8. Yan. Sabi dito, Romans chapter 8 verse 7, because the carnal mind is enmity against God. Yan. Yan yung mind ng tao. Carnal mind. For it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Sabi sa verse 8, so then, they that are in the flesh cannot please God. So talagang totally depraved. So yung heart naman ng tao, na tinalakay natin noon, nung nakaraan, may isang verse tayo doon na pinagbulay-bulayan. Yung sabi natin doon ay factory ng kasalanan ng puso ng tao. Yun ay doon sa Mark chapter 7 sa verse 21 to 23. So medyo bibilisan natin mga kapatid kasi ito naman ay balik tanaw lang para lang mapagdugsong-dugsong natin, mapagtagni-tagni natin yung mga doktrina natin na meron siyang harmony. So sa Mark chapter 7 sa verse 21 to 23, doon natin mababasa yung ang puso ng tao ay factory ng kasalanan. Sabi diyan, for from within, out of the heart of men proceed evil thoughts. Yun ang mga kasalanan hanggang verse 23, yung mga nagagawa. Adulteries, fornication, murders, thefts, covetousness, wickedness, and so on. Yan, sabi sa 23, and all these evil things come from within. Sa heart, galing, and defile the man. Talagang bagsak, lubog sa kasalanan, kumbaga. Patay sa kasalanan, yun. So, yun yung ating doctrine of man's total depravity. Yung next naman,
na tinalakay natin ay yung unconditional election. Ang natatanda ko naging text natin dun ay yung 1 Peter chapter 1. Naging text natin ito noon. Basahin natin 1 Peter sa chapter 1 sa verse 2. Ang sabi dyan, elect according to the foreknowledge of God the Father, through sanctification of the Spirit unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ, grace unto you and peace be multiplied. So yan yung ating text noon na pinapakita na meron talagang mga unconditional election. So dahil nga doon sa una nating doktrina na walang kakayahan ng tao na maunawa ang kalooban ng Diyos, dahil nga totally depraved, walang kakayahan na iligtas ang kanyang sarili sa kasalanan na umaalipin sa kanya. O dahil lamang sa mabuting kalooban ng Diyos, dahil sa kanyang habag at awa, yung grace and mercy, ay kanyang niloob o idinikri ng Diyos buhat pa sa pasimula. Yan, ayon lamang yan sa kanyang pleasure, God's will, ay humirang ang Diyos ng mga tao para sa kaligtasan. Yun yung tanging paraan, para magkaroon ng mga ligtas. Election, idinikri ng Diyos. Kung walang idinikri ang Diyos, buhat pa ng pasimula, walang maliligtas. Kasi nga talagang hindi lalapit ang tao. So, yan yung ating second na doctrine, unconditional election. Walang pinagbasihan ng Diyos. So, ang binabasa natin dyan laging verses na hindi yan base sa gawa ng tao ay yung Ephesians chapter 2. Ito palagi na naman natin itong binabasa din, Ephesians chapter 2 sa verse 8 and 9. Ang sabi dyan ay, for by grace are ye saved through faith. Yan, dahil lamang sa biyaya yan. And that not of yourselves. So, hindi dahil sa gawa natin. Diyos ang gumawa niya nung siya ay nag-decree ng election. Pinredestined niya na yan. It is the gift of God. So, regalo. Ibig sabihin yan ay hindi nagmula sa iyo kasi binigay yan sa iyo ng Diyos. Not of works. Yan sa verse 9. Paulit-ulit. Hindi yan dahil sa gawa ng tao. Lest any man should boast. So, wala tayong may pagmamalaki. Dun sa election, dapat yan ay magpababa sa atin. Kumbaga dun sa man's total depravity, nalaman natin ang ating kalalagayan. So, alam na natin, di tayo talaga maliligtas. Karapat-dapat tayo sa impyerno. So, dito naman sa doctrine ng election, nakita natin yung grace and mercy ng Diyos sa ating mga sarili. Dahil kung hindi tayo elect, hindi tayo sheep, ay hindi tayo makakatikim o makakakamtan ng kaligtasan. Kasi nga kung hahayaan na lamang ng Diyos ang tao sa kanyang natural state o kalalagayan, sa pagiging natural man o carnal man, syempre ang gagawin lang ng carnal man ay mga puro carnality, worldly things. Kasi nga patay sa espiritu. Dahil lamang yan sa habag ng Diyos, kaya tayo ay nandito. Dito sa Romans chapter 9, ay may verse na napakalinaw, na nagpapaliwanag patungkol dyan sa unconditional election. So, basahin din natin yan. Romans chapter 9 sa verse 11. Sabi dito, Romans chapter 9 sa verse 11. So ito yung patungkol sa unconditional election. For the children being not yet born, neither having done any good or evil, wala pang nagagawa, hindi pa nga pinapanganak, that the purpose of God according to the election might stand, not of works, but of Him that calleth. So talagang Diyos ang pinagmulan, ang dahilan kung bakit tayo naligtas dahil lamang sa election. Sa verse 13, sabi dito, as it is written, Jacob have I loved, but Esau have I hated. So hindi natin maipagkakaila sa Bible na meron talaga sa Biblia na inibigan Diyos at meron din siyang kinapuotan. So very clear ang teaching ng Bible patungkol sa election.
So kung may mga tao na tinawag na hinirang o elect, so syempre yung grupo ng taong yun, it only implies na may particular group of people na binabanggit sa mga turo ng ating Panginoong Hesus. Yun yung at saka turo ng mga apostol, yun lamang yung mga ligtas, kumbaga yun yung target ng salvation, ng redemption. So kung may elect, may grupo ng mga tao na elect. So, doon napapasok yung ating next doctrine. Makikita nyo, sunod-sunod talaga. Total depravity, election. Then, yung mga elect, ang tawag doon ay, yun yung particular group ng tao. Yung next doctrine natin ay particular redemption. So, para lang sa kanila, or limited atonement. So, sa Bible, palaging nababanggit yung groupings ng mga tao. Mga kapatid, kung ating bibigyan ng pansin, talagang may particular groups of people na binabanggit ang Panginoong Hesus at ang kanyang mga apostol. So, at yung dalawang particular group doon, isa doon ay yung mga saved, isa naman ay yung mga reprobates. So, magbigay tayo ng ilang verses. So, bilisan natin dito, madami-dami ito. Bilisan natin ang pagbasa. Sasabihin ko na lang yung chapter at yung verses. Kung makakasabay kayo, mas maganda mga kapatid. Yan. So, ito yung una. Those who serve God and those who serve idols. So, ang papakita natin yung groupings sa mga kapatid, yung sheep and goat, kumbaga. So sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 9, diyan nabanggit yung mga those who serve God and those who serve idols. So talagang merong distinction. Sa 2 Timothy chapter 2 sa verses 20 and 21, doon natin mababasa yung vessels of honor and vessel of dishonor. So talagang may separation. Ano ibig sabihin nun? May particular group. Sa Ephesians chapter 5, kung ating babasahin yung verses 8 to 14, mababasa natin dyan yung children of light and children of darkness. Malinaw yun. Diyan din sa same chapter, sa verses 6 and 7, nakikita naman natin yung distinction ng children of light at saka children of disobedience. Hindi natin may pagkakaila yung particular groupings, Then sa Matthew chapter 13, sa verses 36 to 43, diyan natin mababasa yung children of the kingdom and children of the evil one. So ito, konti na lang. Madami pala ito. Sunod ay yung sa Luke chapter 13, sa verse 22 to 30, nandyan yung those who are inside the kingdom and those who are outside the kingdom. Yan. At ito, yung lagi din natin nababasa yung righteous and wicked. Ito yung sa Proverbs chapter 10, sa verse 16, at saka sa Psalm chapter 1 verse 6. Nandyan yung the righteous and the wicked. Talagang merong group, tao. Saan ka kaya dyan? And then yung sa Romans chapter 2, sa verses 28 to 29, the circumcised in heart, yung circumcised, and the uncircumcised. Yan, tinuli ang puso. Tapos sa 2 Timothy chapter 2, sa verse 13, ay yung the faithful and the unfaithful. So ito, tatlo na lang. Dito naman sa Matthew chapter 13, sa verses 24 to 30, ito, nai-preach din ito ni Pastor lagi, yung wheat and tares. So merong grupo, talaga. Tapos ito yung ating laging tayo ay nag-a-identify bilang mga tupa, hindi tayo kambing. Doon natin yan mababasa sa Matthew chapter 25, sa verses 31 to 46, yung separation ng sheep and goats. And lastly, na pagpapatunay na mayroong grupo ng elect at grupo ng mga reprobate, mababasa natin yan sa Romans chapter 9. Yan ang basahin natin dahil yan yung last nating reference. Romans chapter 9 sa verses 21 to 24. Yan.
Yan yung mga elect and reprobates. So ating intindihing mabuti wala yung mga salitang elect at reprobates diyan kasi baka may makapakinig na naman ng ating turo. Wala naman diyan yung salitang elect, wala naman diyan yung salitang reprobates. Implied dito sa verse. Ating unawain. Basahin natin. Romans chapter 9 verse 21. Simulan natin sa 21. Hath not the potter power over the clay of the same lump to make one vessel unto honor and another unto dishonor? So yung sinasabi natin, honor and dishonor. Same ito dun sa 2 Timothy chapter 2 verse 20-21, yung sinabi natin kanina, vessel of honor and dishonor. 22. What if God, willing to shew His wrath and to make His power known, endured with much long suffering the vessel of wrath fitted to destruction? Yun, napakalinaw. Gumawa siya ng vessels of wrath fitted to destruction. Meaning, hindi talaga yan ligtas kasi fitted to destruction eh. Hindi natin yan may kakaila. Tatanungin natin ang Diyos, bakit gano'n? Sino ka para magtanong sa Diyos? Magpasalamat ka sa Diyos dahil hindi ikaw yung napabilang doon. So, ito yung reprobates, yung nasa verse 22. Kasi nga, fitted to destruction. So, 23. Ito naman yung mga elect. And that He might make known the riches of His glory on the vessels of mercy, which He had afore prepared unto glory. So, yan yung vessels of mercy naman. Yan yung mga elect. Pag nakita natin yung distinction between elect and reprobates. Kaya naman natin nasabing reprobates talaga ay sabi sa verse 22, fitted talaga sa destruction eh. Pagka yun ang iyong ganap, yun ang iyong role dito sa mundo, ay wala tayong magagawa. Kawawa yung taong ganun. Pero dahil tayo, hindi naman natin pwedeng sabihin na ang Diyos naman palang gumawa eh. Ay hindi. Kasi yan ay makikita sa pamumuhay ng mga taong yun. Willing silang ginagawa yung pagsuway, yung kanilang hindi pagpansin sa Diyos. Talagang fitted sila sa destruction. So hindi natin pwedeng tanungin dyan ng Diyos. Sino ka para tanungin ng Diyos? Bakit ganun? Yan. And then it's verse, ito, pansinin din natin, dun sa verse 23, ito yung mga elect nga from the foundation of the world. Bakit natin nasabing from the foundation of the world? Kasi sabi dyan, which He had afore prepared. So, prepared, ang sabi dyan, past tense. So, naganap na. Inayos na ng Diyos yan. Yung mga elect from the foundation of the world pa yan. O from the eternity past. Yun yung origin ng pagkaka-prepared sa kanila. So, 24, even us whom He had called, yan na, tinawag. Past tense din, not of the Jews only, but also of the Gentiles. So, yan yung mga elect, out of the Jews and out of every kindred, yung Gentiles. So, these groupings are dispersed throughout the Bible. So, nakakalat yung groupings na yan sa Biblia. And are used to illustrate the contrast between those who belong to God and those who do not. Napakalinaw. The elect and the reprobate. So that is yung particular redemption nating doktrina. So hindi may i-deny na may particular group or distinct groupings talaga sa Bible. So elect and reprobate, sheep and goats. So kaya nga sinabi ng Panginoong Hesus dun sa John chapter 10, kung ating babasahin, na talagang para lang sa tupa, sa John chapter 10 sa verse 15, sabi ng Panginoong Hesus, as the Father knoweth me, even so I know the Father. Ayan na. Para kanino inialay ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay? Sabi ng Panginoong Hesus, and I lay down my life for the sheep. Walang kasunod. Walang goats. Sheep lang. So, particular. So, talagang biblical yan. Napakalinaw. Hindi kasama yung goats sa pinag-alayan ng Panginoong Hesus ng kanyang buhay. So, particular redemption talaga. Sa sheep lang. At sabi doon sa verse 27, yan, bigyan din natin ng pansin yan.
John chapter 10 sa verse 27, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me." So talagang yung mga elect lamang, o yung mga sheep lang ang makakasunod o makaka-follow ng tama, ng biblical sa Panginoong Hesus ng ayon sa kalooban ng Diyos. So yung sheep lang ang makaka-follow. Bagamat may mga nag-self-professing na nakakasunod daw, yun ay nakabase sa kanilang sarili, sa work nila. Unlike sa atin, ang origin ng pagsunod natin, dahil tayo ay sheep, dahil tayo inelect, kaya ang response natin ay ganito. Kaya tayo nandito. So, dyan napapasok mamaya yung, may i-connect natin dyan yung ating next doctrine na irresistible grace o yung effectual calling. So, bakit tayo nandito? Yan na yung epekto ng pagkaka-elect sa atin at natupad yung ating kaligtasan. Tayo ay nagkaroon ng kaunawaan. Kaya ito yung ating response, kumbaga. Hindi dahil sa sarili nating desisyon. So yan, tuloy natin ito. Sheep lang ang makakapalo. O yan. Yung mga taong nagsasabi nga na tagasunod daw sila ng Panginoong Hesus, pero pag narinig yung mga doktrina natin, ay nire-reject naman, hindi tinatanggap o pinaniniwalaan. Actually, hindi yan galing sa atin eh. Yung doktrina natin yan, ipinasa sa atin. Galing pa yan sa mga apostol. At yung mga apostol, yung aral nila, galing sa Panginoong Hesus. Pero pagka shinare natin ito, narinig ng mga self-professing Christians, nasasabihin pa sa atin ay doktrina daw ng demonyo. Aba, demonic doctrine daw. So, ship ba pagka ganun ang response? Siyempre hindi. Kasi kinokontra nila yung turo ng Panginoong Hesus. So, hindi ship yung mga ganong klase ng tao. Kasi hindi nila dinidinig yung tinig. Meaning yung turo ng Panginoong Hesus. May particular group of people lamang kung para kanino niya inialay ang kanyang buhay. Wait lang po. Tumawag. Yan. Tuloy natin. Yan. Yan. Pero yun nga yung mga taong nagsasabi na demonic doctrine ng ating doktrina ng Panginoong Hesus mismo at sinasabihan nila ng demonic. Yung mga tao yun, mga Armenians yan, mga goats yan. So, nakita nyo hindi sheep yung mga ganyang tao. Hindi nakikinig sa tinig o sa aral ng Panginoong Hesus. So, bakit natin nasabi na hindi sheep yung mga yan? Tayo ba ang, nag-assume na dahil hindi naniwala sa doktrina natin, sa turo ng Panginoong Hesus, ay inassume natin na sila ay goats? Hindi. Ang nagsabi niyan mismo, yung mga hindi nakikinig sa aral o turo ng Panginoong Hesus, hindi sila sheep. So meaning, goats sila. Saan natin mababasa yon? Panginoong Hesus ang nagsabi niyan dun sa verse 26 ng John chapter 10. Ito patunay. Hindi tayo ang nag-akusa sa kanila na sila ay mga goats. Ito, basahin natin. John chapter 10, verse 26. Tataas lang tayo ng isang verse. Yan, Sabi dito, "But ye believe not." O, bakit hindi sila naniniwala? "Because ye are not of my sheep, as I said unto you." So, talagang sabi ng Panginoong Hesus, siya mismo ang nagbigay ng description kung sino yung mga goats. Yung hindi maniniwala sa kanyang mga tinuturo, sa kanyang mga doktrina o aral. Yan. Hindi daw sheep, sabi ng Panginoong Hesus. So, base dun sa groupings ng mga tao sa Bible, kaya naman kahit wala dyan yung word na goat, based dun sa groupings ng tao na ating pinagbabasa kanina, may dalawa lang kalalagyan. It's either sheep or goats. Elect or reprobates. So, yun po yun.
Sila yung mga goats, sila yung mga nakiki-Lord, Lord. Kasi makikita natin, madami namang ibang simbahan, mga maling simbahan, nakiki-Lord, Lord din naman sila. Ang Panginoong Hesus din ang kanilang tinatawag. Pero ang kaibahan natin, sila hindi naniniwala na may mga hinirang ang Diyos. Tayo naniniwala. Kasi yun yung turo ng Panginoong Hesus. Kalinaw-linaw ng kanyang turo. Doon sa mga binasa natin, I lay down my life for the sheep. Ganun. Pero hindi sila naniniwala. Gusto nila ay lahat ng tao mahal ng Diyos. Lahat ng tao pinag-alayan daw ng buhay ng Panginoong Hesus. So, nasa sa iyo na daw ang desisyon kung tatanggapin mo daw. Mali yun, walang ganun sa Bible. Ang malinaw, namatay siya, meron siyang specific target o group o people. Yun yung ating doktrina ng particular redemption. Sabi natin, hindi sila yung mga nakiki-Lord, Lord. Hallelujah, praise the Lord. Saan natin mababasa yan? Doon sa Matthew chapter 7. Hindi naman kasi lahat ng nakiki-Lord, Lord sa atin, Panginoong Hesus, ay talaga, mga sheep. Meron dyan, humalo na nga yan Yan yung tares. Ay mga goats. Sabi sa Matthew chapter 7, sa verse 21, not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. 22, many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works. So, ano sasabihin sa kanila ng Panginoong Hesus? Yan, dahil ang gusto lang nila ay Lord, Lord, hindi sila naniniwala doon sa mga aral. May paano pa yan sasabihin ni, in Jesus name, kung makakita niyo yung sa mga videos, in Jesus name, mangingisay-ngisay pa, tunay kaya yun? Yun yung example ng mga Lord, Lord. Ang sasabihin sa kanila ng Panginoong Hesus, sa verse 23, and then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. So, malinaw. May sheep, may goat, may elect, may reprobate. Yung grupo ng elect, sila yung particular group of people na magbe-benefit lamang ng ginawang salvation o sacrifice ng Panginoong Hesus. So, tiningnan din natin dito sa doctrine na ito, yung mga sinulatan, yung mga sulat ng mga apostol at yung kanilang mga sinulatan ng mga New Testament churches. So, nakita talaga natin doon na consistent yung turo nila ng election at particular redemption. Kasi nga sila ay nag-a-identify ng mga elect doon sa mga sulat ni na Peter at Paul. Diyan pa nga may diyan tayo may nagkomento na hindi maganda, Sinabihan tayo ng demonic doctrine. Kasi wala naman daw doon yung word na elect. So, hindi yun yung ating point. Kumbaga, isa din yung patunay na makikita nyo, meron talagang mga nakiki-Lord, Lord, pero kontra dun sa turo ng Panginoong Hesus, kontra sa turo ng Biblia. Isa yung patunay. So, dun sa mga sulat ni na Paul, palagi nating mababasa yung mga word na we, meaning si Paul o si Peter, at yung kanilang mga sinulatan, we, or us, or to usward, or toward us. So, kasama yung mga sumulat. Kung ang sumulat ay si Peter, kung sinabi niyang we, si Peter at yung church na sinulatan niya. Ganun din si Paul. Pag sinabi niyang we, si Paul at yung church na sinulatan niya. Or kahit yung word na us. So, sa ibang salin nga ay toward us. So, mababasa natin yung toward us. Pagka binabanggit nila yon, makikita natin, binabanggit nila na sila ay elect din talaga. Yung tulad dun sa 2 Peter chapter 3 verse 9, nandiyan yung toward us. Basahin natin ngayon 2 Peter chapter 3 verse 9. Naging text din natin ito nung isa. 2 Peter chapter 3 sa verse
line. Sabi, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. So again, ulitin ko yung ano natin dito. Yung tinutukoy na all dyan, all should come to repentance. At saka yung any, that any should not perish, naka-point yan doon sa to usward, toward us. Meaning, si Peter at yung sinulatan niya. Kasi ang ginagawa dito nung dito may nagkomento nung ito yung ating pinagbulay-bulayan noon. Dito may nagkomento na wala naman dyan yung word na elect. Wala nga. Ang para daw sa kanya, yan daw all. Kasi sabi, all should come to repentance. Hindi niya binigyang pansin yung mga naunang words, kalinaw-linaw ng sinulat dito ni Peter. Kausap siya at yung kausap niya, sila yung toward us. Sila yung yung God is not willing that any should perish. Tapos sila din yung all. Maalin sa kanilang lahat sila ay gusto sa kanila ng Diyos ay should come to repentance. So yun talaga ang mangyayari sa kanila. Yun yung effectual calling din, talagang automatic magre-repent. Yan. So, talagang biblical at nasa Bible ang ating mga doktrina at turo. Yan mismo ang turo ng Panginoong Hesus at ng kanyang mga apostol. So yan mga kapatid, yung ating naging baliktanaw sa mga nakaraan nating mahalagang pag-aaral concerning sa ating mga doktrina, the doctrines of grace. So medyo naging mahaba ang ating baliktanaw. Kasi yun naman din talaga ang goal natin, i-refresh natin yung mga pinag-aralan natin nung nakaraan para makita natin yung progression at connection sa bawat doktrina na ating pinaniniwalaan, doctrines of grace. Mahalaga na balikan natin o magbalik-tanaw tayo doon sa mga nakaraang pag-aaral bago simulan natin itong sunod na doctrine. Dahil itong susunod na doktrina natin na pag-aaralan at tatalakayin ay merong complete harmony doon sa tatlong doktrina na nauna. Doon sa nauna na nating natalakay, na ating nirecall ngayon. So, kailangan talagang i-refresh muna bago i-connect ito. So, yan. Ngayon naman, mga kapatid, tayo ay dadako na sa ika-4 na doktrina na nakapaloob sa doctrines of grace. So, ito nga, nabanggit na natin, ito yung effectual calling or irresistible grace. So, ito ay part 1 pa lang. Dito sa part 1 ng ating effectual calling, susubukan natin i-define. Kumbaga, magbibigay tayo ng introduction kumbaga dito sa doktrina. Then sa part 2, kung saan tayo matapos ngayon, yun na yung magiging part 2 natin. So ito yung sa part 1, introduction or i-define natin ang patungkol sa ating doktrinang irresistible grace or effectual calling. So ano ba yung effectual calling or irresistible grace? Ano ba yun? Ano ba yung doktrina natin yun? Alam nyo na yan. Pero to put it in simple words, mga kapatid, ito yung effect or consequence o resulta ng election. Nakita natin, deprave ang tao, inelect, tapos yung elect, may grupo yan. Sila yung particular group of people. And then, yung effectual calling, yun yung magiging resulta ng pagkaka-elect dun sa grupo ng mga tao na particular group of person. Hindi yung titigil sa basta inelect. Ano yun, mamamatay na lang ng basta elect tapos hindi naman naligtas. Di mali, may mangyayari dun sa mga inelect ng Diyos. Dito na papasok yung ika-4 na doktrina ng doctrines of grace. Yan na yung effectual calling. So, yun. To put that in simple words, sabi natin dyan, yung mga tao na tinawag na God's elect sa Bible, so yun yung mga sheep, mga hinirang, yung mga vessel,
hindi yung vessel fitted for destruction na, yung vessel na unto glory. Sila yung mga hinirang, elect. Sa kanila lamang magkakaroon ng effect ang gospel. Sila ay tatawagin ng Diyos sa pamamagitan ng ebanghelyo. So, yun. In short, kung ang Diyos ay nag-elect ng mga tao para sa salvation, syempre, hindi nga pababayaan ng Diyos yung kanyang mga hinirang na manatili sa kanilang kalalagayan. So, ano bang kalalagayan ng tao? Yun nga, may sinful nature, patay sa kasalanan. Syempre, hindi siya hahayaan ng Diyos. Yun na, inelect kita. O ganyan na lang ba yan? Lalaki tatanda, tapos walang nangyari. Syempre, may mangyayari. Yun na yung effectual calling. So, hindi yan nare-resist. Kaya, irresistible. Hindi dyan makakatakas ang isang elect. Kaya nga ako ay hanga doon sa pastor. Hindi humanga bilang hanga na mangha o nagalingan. Hindi. Hanga ako dahil may lakas siya ng loob na sabihin na ako lamang ang hindi elect na ligtas. So, saan nag-originate yung kanyang kaligtasan? Kung ating iisipin sa sarili niya. Yun ay sa kanyang palagay lamang. Kasi hindi siya elect, pero ligtas daw siya. Na kontrang-kontra sa turo ng Panginoong Hesus, ng turo ng mga apostol, sa turo ng Bible. So, hanga ako doon. Ewan ko kung saan siya pupulutin. So, anyway, yan, wala ang aking notes. Yan, tuloy natin. Yun nga, kung ang Diyos ay nag-elect, syempre may cause and effect. Ito nga, effectual call is the consequence of God's eternal election. So, basahin natin yung Psalm chapter 65 sa verse 4 bilang patunay na pagka may pinili ang Diyos, kasunod nun, mangyayari nun, bagamat hindi pare-pareho, wala siyang standard age, kung baga, lahat ng elect, pagpatak ng edad na 25, susunod na yan. Hindi, walang ganun. Yan independe sa allocation. Depende yan sa kapasyahan ng Diyos, kung kailan kanya i-decree, kung kailan ka makakasunod. So, pero lahat, ang malinaw dyan, lahat ng elect, yung kanyang pinili, makakalapit yun sa anak. Dahil siya din naman ang maglalapit. Titingnan natin, sa Psalm chapter 65, sa verse 4, ang sabi dito, basahin natin yung mga paunang salita. Blessed is the man whom thou choosest. Ayan. And causes to approach unto thee, that he may dwell in thy courts. Sa Tagalog, ang sabi, mapalad ang tao na iyong pinili at pinapalapit mo sa iyo upang siya ay makatahan sa iyong mga looban. So yan, napakalinaw. Nung nag-elect, may epekto. Ito, kasi sabi dito, blessed is the man whom thou choosest. So that is election. And causes to approach unto thee. So anong cause ng pagkakapili? And causes to approach unto thee. So that is effectual calling. So yung pastor na nagsabing hindi siya elect pero siya ay ligtas, saan ang galing yung kanyang pagkaka-approach na yun? Sa sarili niya. Ibig sabihin. So kontra dito sa turo ng Biblia. Kasi ang sabi dito, blessed is the man whom thou chooses. So, Diyos ang nag-elect. And causes to approach unto thee. Sila lang yung mga kalapit talaga. So dito ang gagawin natin, mga kapatid, ay titingnan natin sa Bible na yung pagkahirang o pagpili ng Diyos ay hand in hand o hindi lang basta pinili o inelect ng Diyos, kundi may mangyayari doon sa kanyang pinili. So magkakaroon ng respond. At yung respond ay hindi yan nag-originate sa iyo. Papakita din natin yan. Pero yung respond ng mga elect, yan ay resulta yan ng pagkapili ng Diyos sa kanila. Kumbaga election, next ay redemption, then calling. Kaya effectual call. At yung calling na iyon, yun ay yung effectual call at irresistible yan. Pagka dumating na yung kapanahunan talaga sa iyo na aalisin ka na ng Diyos dyan sa pagkalugmok sa kasalanan,
ay effectual ang mangyayari. Pag narinig mo yung kanyang mga salita, yung preaching ng gospel, aalisin ka na niya dyan. Yun na, elect talaga yun. Tapos siya ay naniniwala na hindi yun dahil sa sarili niyang desisyon. Ano. Kaya delikado yung mga pinatanggap. Ano, sabi, magdesisyon ka na ngayon. Ano, pinipilit, sa pilitan. Ano. So, hindi yung biblical. Mali yung mga nagpapa-forward. Walang ganun sa Bible. Ito ang nasa Bible. Effectual calling. So, for example, hindi natin pwedeng paghiwalayin yung election at effectual calling. Ang example natin dyan, may isang taong elect. So, tubos na, redeemed na through the blood of Jesus Christ. So, sa plano pa lamang ng Diyos ay nakadiktrina na ligtas. So, tapos hindi nga daw magkakaroon ng effectual calling, so mamamatay nang hindi inilalapit ng ama sa kanyang anak. So, yun nga, sabi natin, hindi pwedeng mangyari yun. Ang nangyayari na malinaw sa Bible, ng kalooban ng Diyos, yung elect ay lalapit. Kagaya din sa ating binasa sa Psalm chapter 65 verse 4. So, another verse to show yung ating point. Sa Jeremiah chapter 31. Patapos na po tayo. Konti na lang ito mga kapatid. Please bear with me. Jeremiah chapter 31. Yan. Sa verse 3. Jeremiah chapter 31 sa verse 3. Sabi diyan, the Lord hath appeared of old unto me, saying, Yea, I have loved thee with an everlasting love. Therefore, with loving kindness have I drawn thee. So, sabi dito sa Jeremiah chapter 31 sa verse 3, nakikita natin dito yung election. Saan? Nung binanggit dyan ng Diyos na I have loved thee with an everlasting love. So, kasi ang election ay from eternity past. So, that is election. So, anong cause nung everlasting love na yon, nung pagkaka-elect na yon? Tuloy lang natin ang verse. Therefore, with loving kindness, have I drawn thee. So, yun. That is effectual calling. Yung pag-draw, pagpapalapit ng Diyos. Yun yung effectual calling. So, malinaw ano? Election, then effectual call. Next verse natin ay isa pa dito, ang nagsalita dito ay Panginoong Hesus mismo. Sa John chapter 6, makikita natin yung yung mga elect, yun ang lalapit. Yan ha. John chapter 6 sa verse 37. Ito palagi din natin itong nababasa. Hindi natin alam na nandito rin pala yung doktrina ng hindi natin nabibigyang pansin. Nandito rin yung turo o doktrina natin na effectual call. So, John chapter 6 sa verse 37. Ang sabi dito, all that the Father giveth me shall come to me, and him that come to me, I will in no wise cast out. Kasi itong, alam nyo mga kapatid, ang ginagawa ng mga Arminian dyan, doon sila nagpo-focus doon sa, and him that cometh to me, I will no wise cast out. Tapos sasabihin, kaya ikaw, lumapit ka na, magdesisyon ka na. Kasi pag lumapit ka, ito ang sabi, and him that cometh to me will not, to me I will no wise cast out. Hindi daw ikakas out. So, lapit na. Yun ang ginagawa nila. Hindi nila pinagpokusan yung talagang ginawa ng Diyos. Ito yung ginawa ng Diyos sa kanyang mga elect. Meron siyang elect na ibinigay sa anak. So, yan all that the Father giveth me, yun yung elect. Anong effect? Shall come to me. Kung linaw-linaw, ang makakalapit lang ay yung ibinigay ng Ama sa anak. Ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama, all that the Father giveth me. So that again is election. So ano daw mangyayari sa ibinigay ng Ama kay Jesus Christ? Ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin. Shall come to me. So that is effectual calling. So napakalinaw dito ng sinabi ng Panginoong Hesus. Kaya paano mangyayari yung
siya lang yung elect na ligtas, ano? Mali. So, to further illustrate this link or connection between election and effectual calling, ating basahin yung sulat ni Apostle Paul sa Romans chapter 8 verse 30. Ito, napakalinaw nitong sinulat ni Apostle Pablo sa Romans chapter 8. Cause and effect. Election and effectual calling. Irresistible grace. So ito, Romans chapter 8 sa verse 30. Sabi dito, moreover, whom He did predestinate, so that is election, them He also called, so that is effectual calling. So yung pinredestinate lamang, ang them He also called. So doon lang magkakaroon ng effectual calling. May effect, yung baga. And whom He called, them He also justified. So sila lang pala, yung elect lang ang justified. And whom He justified, them He also glorified. So talagang makikita natin mga kapatid, specific, yun lang pinredestinate, yun lang particular group of people, sila lang talaga yung magkakaroon ng, sa kanila lang magkakaroon ng effect yung calling. Kasi sa iba, silang nalapit nila mismong nalapit. Sabi ng Bible ay walang makakalapit, sabi ng Panginoong Hesus. No man can come to me. So paano nakakalapit yun? Yung iba, na dahil daw sa kanilang free will, yun ay base sa kanilang sariling gawa. Na ang malinaw na turo ng Bible, na mali yun. Hindi aariing ganap ng Diyos yung mga sarili nyong gawa. Pag mamalaki pa, sabihin ni, kumbaga, aalalahanin pa. Kunwari ay noong November 11, 1990, ganyan. Ako ay tinanggap ko na. Ang Panginoong Hesus, lumapit ako dun sa una. Proud na proud pa, Hindi alam, hindi biblical yung nangyari sa kanya. Na siya nadaya ng bulaang pastor. Delikado talaga pagka ang pinapakinggan mo ay mga bulaang pastor, mga ngaral. Mapipilit ka niyan. Holy Pilit ang tawag, hindi Holy Spirit ang sa iyo, nag-convince. Kundi yung Holy Pilit ng pastor, Yan, kung makita natin ang kaibahan ng ating doktrina sa kanila. So yan, mga kapatid, binasa natin sa Bible, ipinakita natin kung elect, may effectual calling. Kaya kung hindi naniniwala sa election, paano yun? Yung effectual calling, doon lamang nangyayari sa mga hinirang, sa mga elect lamang nangyayari yun. Paano yan? Paano yung pastor nga na ako lang ang ligtas? Kalinaw-linaw, I lay down my life for the sheep. So at nabasa din naman natin sa Bible na ang resulta ng election sa isang tao ay magkakaroon ng consequence, kumbaga magre-repent. Yun ay resulta na yun ng pagkaka-elect sa kanya. Magkakaroon talaga ng pagtawag, tunay na pagtawag sa mga hinirang ng Diyos. Hindi pwedeng hindi mangyayari yun sa isang tao. Kasi napaka-imposible noon. Kung ating aalalahanin, ay talagang napakapalad natin. Tulad yan ang sabi sa ating teksto, pagka tinubos, Diyos din mismo ang tatawag dyan. Diyos din mismo ang magsasama-sama dyan. Tulad dito, nandito tayo. So, sabi dun sa ating ating teksto sa Zechariah chapter 10, basahin ulit natin. Bilang patunay na yung niligtas ng Diyos, siya din ang magtatawag, siya din ang magpipisan-pisan, yung sabi sa Tagalog. Zechariah chapter 10, sa verse 8, yung ating teksto ngayon, I will hiss for them and gather them, for I have redeemed them. Sa Tagalog, ang sabi dyan, aking susutsutan sila, tatawagin, at sila'y pipisanin, pagsasama-samahin. Sinong gagawa? Diyos. Sapagkat aking tinubos sila. Yun. Diyos ang gagawa sa mga tao. Kaya maging Hudyo man o Hintil, basta elect yan,
titipunin niya ng Panginoon. Yan yung sinasabi ng Panginoon doon sa John chapter 10, sa verse 16. Mga kapatid, bilang cross-reference, yung pagpapatunay na pagkaligtas, titipunin din ng Diyos yun, maging Hudyo man o Hintil, kahit nasaan ka mang lupalop ng mundo, sa kabandako, hindi pwedeng hindi ka tatawagin. Basta ikaw ay elect, basta ikaw ay sheep. So ito yung yun yung sinabi ng Panginoong Hesus sa John chapter 10 sa verse 16. Kung ating babasahin. Sabi diyan, "And other sheep I have, which are not of this fold. Them also I must bring, and they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd." So alam naman natin yung other sheep na tinutukoy dyan ay mga Gentiles. At sinasabi din ng Bible, malinaw, si Paul ay apostol para sa mga Gentiles. Kaya noong si Paul ay nasa Corinth during his missionary journey, kung nabasa na natin yung sa Acts chapters 18, doon natin yung mababasa, nag-missionary journey si Paul. Binigyan siya doon ng pangitain, ng vision ng Panginoon para magbigay sa kanya ng comfort at assurance. Kasi kinocomfort siya ng Panginoon. Binigyan siya ng vision na kapag siya ay nag-preach doon o nagturo doon sa lugar na yon, ay meron doong mga magre-respond. May mga elect doon. At sa pamamagitan nga ng kanyang pagpipreach ni Paul doon sa Corinth, doon sa chapter 18 ng Acts, kung babasahin natin yun, sa pamamagitan ng pangangaral doon ni Paul ng Ebanghelyo, ayun ang gagamitin ng Panginoon para tawagin ang kanyang, ang sabi diyan ay much people. So yung much people na yun yung elect. So binigyan siya ng vision ng Diyos, si Paul, para bigyan siya ng assurance na meron dong mga elect. Kasi nga, di ba, kita nyo si Paul ay hinahadlangan ng banal na espiritu, gusto niyang pumunta dito, hinadlangan siya, gusto niyang pumunta doon, hinadlangan siya ng banal na espiritu, Pero dito, this time, ay binigyan siya ng assurance ng Panginoon na meron dong mga elect, kaya nandun siya. Ang sabi nga ng Bible dyan ay much people, sabi sa King James Version. Sa Tagalog, ang sabi dyan ay makapal na mga tao. Meaning maraming elect pala dun sa Corinth. So saan natin yun mababasa? Binigyan siya ng vision. Sa Acts chapter 18, sa verse 9, basahin natin mga kapatid. Bilang patunay na nasa Biblia yan. Acts chapter 18 sa verse 9. Sabi diyan, Acts 18 verse 9. Then spake the Lord to Paul in the night by a vision. Be not afraid, but speak and hold not thy peace. Talaga wag daw siyang matakot at siya ay mag-preach doon. 10. For I am with thee, and no man shall set on thee to hurt thee. For I have much people in this city. Kung makita nyo, napunta siya doon. Wala pa namang church doon. So, wala kang masasabing mga mananampalataya doon. Pero binigyan siya ng assurance ng Diyos na, ano ibig sabihin nung sinabi ng Diyos na, for I have much people in this city. Ibig sabihin, may mga elect doon. So, kung magtuturo ka dyan, sabi kung magtuturo doon si Paul, ay huwag siya matakot. Kasi madami doong tao. Baga, no man shall set on thee to hurt thee. Kasi nga dito si Paul ay nakulong siya dito eh. May mga experience siyang ganun. So dito, binigyan siya ng comfort at assurance ng Diyos. So makita nyo, pag nag-preach, may magre-response talaga. At ang magre-response ay, dun sa calling, ay yung much people, yung makapal na tao. Yun yung elect. Sabi sa Tagalog, sapagkat makapal ang mga tao ko sa bayang ito. So marami daw elect doon sa Corinth, sabi ng Panginoon kay Paul, doon sa kanyang pangitain. So si Paul ang gagamitin ng Diyos na instrument para tawagin ang kanyang mga tao or kanyang mga hinirang, elect, doon sa lugar na iyon. Sa pamamagitan ng pangangaral ni Pablo. So that is effectual calling. So makita natin, may ginagamit. At ang ginagamit
ng Diyos na mangangaral ay hindi, yung sabi nila, kahit daw jackass ang mga aral, basta nagbabasa ng Bible, pag binasa daw ay maliligtas na. Hindi totoo yan. Wala tayong makikita sa Bible na hindi man of God na nagturo tapos naligtas. Walang ganun sa Biblia. Laging ang ginagamit ay yung tama na mangangaral, may authority, may tunay na doktrinang dala, maging magaling man magsalita katulad ni Apollos, o maging hindi magaling magsalita na sinabi ni Paul na siya yun, basta mayroong elect at kapanahunan na ng kanyang pag-response, magkakaroon ng effectual calling, magkakaroon ng effect sa kanya ang pangangaral. So yun po mga kapatid, yun ay introduction lamang sa ating doktrina na effectual calling. So dito sa pagtatapos ay basahin ko itong sinulat ni John Gill, mga kapatid. Dito niya ito sinulat niya ito, sinabi niya ito sa kanyang sulat sa A Body of Doctrinal and Practical Divinity, dun sa page 391, patungkol ito sa effectual calling. Sinulat niya ito 2 years bago siya mamatay. 2 years prior to his death. Ito sinulat niya, ni John Gill. Basahin ko. Patungkol sa effectual calling. Ang sabi niya, they, pakinggan niyo po English pero intindihin natin. They, meaning ay yung the called. They are such who are redeemed by Christ. Vocation follows redemption and is the certain consequence of it. I have redeemed thee. I have called thee by thy name. Thou art mine. So, binasa niya yung verse ng Isaiah 43 verse 1. I have redeemed thee. I have called thee by the name. Thou art mine. So, election, redemption, and vocation are of the same persons. So, kung ikaw ay elect, mangyayari sa iyo redemption, magkakaroon ng calling o vocation sa iyo. Doon ka palang makakasunod. Meaning, kung hindi ka elect talaga, ay puro akala mo lang yan. The way that it seems right, sabi nga ng Bible. Pero hindi, sa Bible malinaw, are of the same persons, mangyayari yung election, redemption, and vocation. Tuloy ko ang sinulat niya. Those whom God has chosen in Christ are redeemed by Christ, and who are chosen and redeemed are sooner or later called. Tatawagin talaga, sooner or later. And the reason of their being called is because they are redeemed. I will hiss for them and gather them, for I have redeemed them. So, kinote niya din yung ating teksto ngayon, yung Zechariah chapter 10 verse 8. So, sulat yan ni John Gill, A Body of Doctrinal and Practical Divinity, sa page 391. So, in conclusion, mga kapatid, kung ikaw ay isa sa mga hinirang ng Diyos, God's elect, so redeem ka na sa plano pa lang ng Diyos. Christ died for you. Kaya ikaw ay tinawag ng Diyos para sumampalataya sa Kanya, sa Kanyang anak, sumamba at maglingkod sa Kanya, sa Espiritu at katotohanan. Magsisisi ka sa kasalanan mo, then repent, then be baptized. Talagang yun ang magiging response ng elect talaga. Napakapalad natin, mga kapatid, dito sa lugar ng ito, dito sa Iglesia sa San Pablo, yung ginather niya, yan, kaya tayo nandito, ginather tayo ng Diyos. Hindi yan dahil gusto natin pumunta dito. Akala lang natin yun, pero God make you willing. Dahil siya yung kumikilos sa atin mismo. Yan, kaya tayo nandito. Sabi nga sa teksto, I will hiss for them. Masusutsutan tayo ng Diyos, and gather them. Kaya tayo nandito. For I have redeemed them. Dahil tayo ay mga ligtas. Tayo mga tupa. Yan. Yun ang ating response. We are redeemed. Mga kapatid, napakapalad natin. Yan ang isa sa dapat nating lubos na ipagpasalamat sa Diyos. Nandito tayo sa tamang simbahan. Dinalag niya tayo dito. Idinagdag niya tayo dito. Tamang simbahan. Tamang mga doktrina. Tamang practices and doctrines. Dahil lamang yan sa ginawa ng Panginoon sa atin.
election, redemption, and vocation are of the same person. Sabi nga ni John Gill. Ano? So, nung una naman, ayaw talaga natin sa mga ganitong bagay. Kung tayo magiging honest, lalo na ako, hindi naman ako laking baptist, laki akong katoliko. Talagang wala ito sa akin, bali wala ito. Hindi ko ito pinapansin noon. Pero makita nyo, talagang ako din nagtataka kung babalikan ko yung dati kong kalalagayan. Ay, malayo. Hindi ko talaga ito binibigyan ng pansin, Bali wala. Kumbaga kahit makasimba, bali wala kasi katolik. Ibang-iba. Kasi yun pala ang kumilos sa atin na yan, Diyos. Ayaw natin sa mga ganitong bagay noon. Pero sabi nga natin, dumadating yung panahon sa bawat isa sa atin na tinatawag tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang gospel. So nagkaroon ng effectual calling sa atin. Kaya tayo ay nandito ngayon, mga kapatid. Noong narinig natin yung the gospel of the grace of God, yun yung mababasa sa Acts 20:24, the gospel of the grace of God. So hindi tayo napilitan, walang pumilit sa atin, ewan ko lang sa iba. Hindi tayo napilitan dito, wala dapat ditong napilitan, walang pinilit dapat dito. Kasi sasalay doon sa effectual calling. So, i-review mo ang iyong pananampalataya, baka napilitan lang o pinilit. So, walang pumilit sa atin na sino man, yan yung effectual calling, na ang mga elect lamang ang makararanas. Sabi nga doon sa binasa natin sa Psalm 110 verse 3, parang hindi pa natin ito nabasa. Sabi diyan, thy people shall be willing in the day of thy power. So yung power na yun, yung effectual calling, may power. Yung power yun ng Diyos. Kaya tayo naging willing in the day of thy power. So yan yung kapangyarihan ng Diyos. Hindi yan dahil sa desisyon natin. Bagamat naisip natin yan, pero ang naramdaman natin yan, kailangan natin magsisi, manampalataya. Pero Diyos ang naglagay niyan sa atin. Sabi nga doon sa Philippians chapter 2 sa verse 13, for it is God which worketh in you, both to will and to do of His good pleasure. So ito, yung ating last verse, mga kapatid. Basahin natin. Our last verse, Romans chapter 8 sa verse 28. Romans 8 verse 28. Ito ang sabi, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called, effectual calling, according to His purpose. Yan mga kapatid, talagang ang origin ng ating salvation ay galing sa Diyos. Epekto lamang ito ng pagkaka-elect sa atin. So salamat sa Panginoon. So praise God dito sa doktrinang ito, sa mga katuroang ito. So tatapusin po muna natin dito, mga kapatid, ang part 1 ng mahalaga nating pag-aaral sa effectual calling and irresistible grace. So God willing, ay next Sunday ituloy po natin ito sa part 2. So see you next Sunday po. And also paalala po sa mga kapatid, meron pa po tayong pananambahan mamayang hapon. So kung makakabalik po kayo ay mas maganda po. Balik po kayo. Maraming pong salamat. May God bless the message in our hearts. Tayo po ay lumuhod at manalangin para sa ating pagtatapos. Tapos si Pastor naman sa prayer. Tapos yung kanyang operation ng Lucas. Anong oras? Hindi ko alam. Pero sabi niya, i-announce ko. Let us pray, mga kapatid. Aming Diyos na banal, maraming salamat sa inyong mensahe ngayong hapon. Maraming salamat sa pagkakataon na inyong ibinigay sa amin upang mapakinggan ito, upang ma-refresh ang aming mga puso, mga isip sa mga doktrinang ito na aming pinananganganan, aming tinatayuan, aming Diyos. Maraming pong salamat. Nakita namin ang mga turong ito ay magkakaugnay, magkakadugsong-dugsong. Hindi sila watak-watak aming Diyos. Nakita namin ang napakagandang doktrina, mga doktrinas ng doctrines of grace aming Diyos. Na kayo ang itinataas, kayo ang binibigyan ng parangal,
kayo ang binibigyan ng pansin, hindi ang mga tao na siyang kumikilos sa amin, Diyos. Kayo ang kumikilos sa amin. Maraming pong salamat at nawa ay ito ay naging pagpapalakas sa mga kapatiran, sa bawat isa, at gawing pagbubukas sa mga puso't isipan ng mga wala pa sa Panginoong Hesus. Gamitin niyo po nawa itong mensaheng ito, aming Diyos. Mangyari nawa ang inyong kalooban sa bawat isa, lalo sa inyong mga anak, aming Diyos. Aming Diyos, amin din pong inaalala ng aming pastor na mag-undergo ng kanyang operation po bukas, aming Diyos. Amin po idinudulog siya sa inyo. Nawa po ay inyong hipuin ang kanyang pisikal na pangangatawan, aming Diyos. Sa pamamagitan po ng inyong habag at awa, kung inyong kalooban ay maging successful at maging maayos na ang kalalagayan ng mga mata ng aming pastor, aming Diyos. Kami ay lubos na nagtitiwala dahil sa inyo lang po kami umaasa, dahil tanging kayo po lamang ang makakagawa nito. Kung inyo pong loloobin ang aming Panginoong Hesus na siyang dakilang manggagamot, nawa siya ang manguna doon sa mga magpe-perform ng operation sa aming pastor. Yung mga instrumentong gagamitin aming Diyos sa inyong pagpalain at nawa ay makatulong sa paggaling ng aming pastor, aming Diyos. Kami ay lubos na umaasa na ito ay kayang-kaya ninyong gawin, basta ito ay inyo lamang pong kalooban namin, Diyos. Muli po aming idinudulog ang aming pastor sa inyo, aming Diyos. Amin po siyang inaalala, inyo po siyang ingatan, inyo po siyang gabayan, aming Diyos. At nawa ay maging bumalik ang kalusugan ng kanyang paningin, aming Diyos. Aming Diyos, amin pong inaalala ang mga kapatiran ngayon na may mga karamdaman. Nawa din po maging sila sa anong dako, lahat ng inyong mga tupa, ay hipuin niyo po ang kanilang mga katawan, pisikal, bigyan niyo po sila ng kagalingan, dahil tanging kayo po lamang ang makapagbibigay nito sa kanila. Aming Diyos, sa amin pong pagsamantalang pag-iwa-iwalay, ingatan niyo po ang bawat isa, nawa ay makarating sa kanya-kanyang tahanan o paroroonan ngayong araw na ito ng ligtas, papayapa. Ilayo niyo po kami sa mga kapahamakan, mga disgrasya at sa masasamang tao, aming Diyos. Kami ay makarating ng ligtas sa aming mga destination, aming Diyos, sa aming mga tahanan. Muli po, aming Diyos, kami po ay lubos na nagpupuri sa inyo, sumasamba po kami sa inyo. Nawa po kayo ang aming naitaas, kayo ang mapapurihan, mapasalamatan. Lahat po ng karangalan ay para sa inyo lamang, aming Diyos. Ito po ang aming dalangin, sa banal na pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus at tagapagligtas. Amen. So patuloy po nating sambahin ang ating Panginoon. Tayo po ay umawit ng doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Hindi po, magandang tanghali po sa inyo lahat. Ingat po kayo pag-uwi. God bless po. Thank you po.